In fact, pwede ko masabi hanggang third week ng MPL, wala pa sa kanila yun eh. Pero ngayon Ngayon meron na. Oo. Meron na. Nakikita na natin yung mga natutunan niya from Daddy JP at dati rin from Team Liquid, and now again he is up against his former teammates. Even si James, di ba, dati niya rin makakampi to. So this is gonna be a test para sa kanila kasi sabihin na natin na nung una nilang pagtatapat, hindi talaga pinala ng Smart Omega nun. Yun yung sobrang init na Liquid. Ngayon, nakita rin natin na kahit pala yung pinakamagaling dito sa liga, kaya rin palang paduguin. Oo, kahapon, last week nakita naman natin na ang AP Bren ay nakaisa din dito sa Team Liquid. And tama si Wolf, may kakaibang atake ang Smart Omega, di ba? Okay, so the Freya is open. Pero parang hindi siya pas Zushin. So sabi kay Freya open pero hindi pasok sa playstyle. Ngayon, Phoveus Freya ang inopen ng Omega. Nakakatakot na opening dito. Pwede mapunta yan kay Teddy, pwede mapunta kay Sanford, yung Freya na yan. Phoveus Freya or Phoveus Harley siguro nakikita ko dito sa TLPH. Pwede yatang ibigay meron sila pwedeng i-give up doon sa knowing na how strong that hero is. Those heroes are, pero baka Freya, pwede Freya Harley, no? Ayan, Harley sila. Pwede nga. Ganda. Pwede nga gano'n. Pwede rin kasing i-flex talaga. Yung Freya, nakita na natin si Sanford gamitin yung Freya nung nakalipas na mga linggo. Pero ang bilis sa sagot mula dito sa Smart Omega. Suyo yung natitira, but I believe baka mag-Leo Mord na lang din dito. Ayan na nga, Leo Mord. Okay. So TL, how do you answer this? Maybe getting the Eve or Hilda. Knowing na kailangan nila na pang frontlines dito, hindi kasi pwedeng Freya lang palagi at kailangan may frontliner for the Harley. So Hilda could be, or Hylos actually against this Zushin. Oo, maganda Hylos. Ni JP din, nakaban. Nakaban Pala, okay, nakaban. okay. Oh. Pinuruhan si Daddy JP. So medyo mako-force ka siguro siya na mag-Hilda dito. Hilda na. Oo. Ay, Khalid, kakaibang ban pattern. No? At kung mapapansin mo, sobrang base pumili ng Omega. Ito ang handang barangay pa against TLPH. Pero nakakatakot pa rin talaga binigay yung Freya dito sa TLPH. Hilda and Khalid ang options dito. Uy! Immediately for Terisla. Parang ito yung sagot ng TLPH laban sa isang Phoveus. Kita na kagad, no? Alam na natin na gold lane itong Freya na ito. Kari, ito na. Gold na ang tinatarget din ng Team Liquid Philippines. Baka nga next pa dito yung Claude or even Harid, no? Oo, kailangan mo makaiwas doon sa mga heroes na alam mong pwedeng talagang mag-shine si Netsky. But then again, para dito sa Team Liquid, maaga na na-reveal na this is gonna be a gold lane Freya. So, maka-expect ba tayo dito ng mga likes of Kimi mula kay Sanji? Kimi against Zushin. Pwede naman siguro, pero Phoveus tas Leomord, baka araruhin siya dun eh. Hirap pala, no? Mahirap. So, lalo na naka-Harley na sila, baka pag wave clear hero na lang din in the mid lane to partner against this Zushin. So, ang matitira siguro sa kanya is Farsa or Zetian. Ayan na. At eto na. Ayan na. Ayan na. Ready na kasi. Ready na yung mga taga-suporta ng Smart Omega. There goes the ban. Sila pa yung nagtanggal ng Khalid dito. And medyo ina-expect nga natin na sila ipipili nun. Pero kilala mo na rin kasi parang alam mo na kung si JP ganun gumalaw. Parang medyo nagre-reflect din kasi talaga yung galaw ni Perxiva. If you'll notice, ang sakit ng Zushin Khalid na lagi nirarad ng Onyx. Ang hirap din sa may gitna nun. So talagang yun na lang iba pa ng TLPH. They can still go back to Hilda naman din kasi. Parang mas maganda atang kunin na yung JP Hero kasi what will happen here is you can select yung kay Sanji. Kung sakaling magmo-Moscow at Omega, merong Luyi na natitira para dito kay Sanji. And then there's the Farsa na kung sakali Hilda, indeed, it will be the pick. And now Omega. Feeling ko kakaiba ito ma-expect natin. Pero when you're up against the Freya, you wanna get the carry, it's not available. So baka mag-clip din sila no? Parang shoot. And then to go with that, it's the Cho. So ano ba to? Cho Beatrix maybe? Kasi walang stun ang TL dito na medyo Obsidia. Alright, so this time with that pick, Farsa ang best option para sa TLPH to go with this Hilda. At kung sakali, do they want to go Valentina? Parang pwede rin. Parang pwede. Pero limitado lang yung ulti na pwede makuha.
I think yung mobility ultimate ng, oo, mobility lang siguro ng Valentina isa sa asahan nila. And yung additional na sipa Totoo. Yeah. para kay Sanji. Meron ding mga players na ang trip nilang kopyahin yung sa Phobius. Di ba? Para lang maka-displace din Displace. ng mga team At fights. mabilis kasi din yung makapag-cycle agad ng ult mo. Totoo. Yung mga Minsan cooldown. Leo, di ba? Leo Mord, that's right. So, ang dami pala. Ito Zushin. Ang dami pala kung pwedeng kopyahin dito. Itong si Sanji. Pwedeng Valentina, pwedeng ang Farsa. Farsa Valen. Kung gusto ng Obsidian target nila, Farsa. Ganda. Mainit ka rin, Sir Wolf. Iba ka rin eh. No? Maganda rin kasi yung preparation ng dalawang teams natin. Parang ang ganda ng nakikita natin sa kanila. At para naman sa super fans, ito na yung chance nyo to scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. Kasi sa nakikita nating draft, parang ang hirap nga namang i-predict. Sino bang mananalo dito? Ayan na, ready na ang mga Parang community. tayo yung panalo. Kaya Diba? tanod pa lang eh. Kaya nga eh, panalo tayo dito sa laban na to. Again, this is the Barangay Checkpoint. Ang kanilang kalaban ay ang Titan ng Liga. This is gonna be a test para sa Smart Omega kung kaya ba nilang ituloy yung win streak nila against Team Liquid. Parang hindi nga magiba ang Smart Omega kung iisipin. Pero kasi Titan na ang kanilang haharapin. Actually, magandang preparations din itong larong ito. No? Kasi bukas ay makakaharap din nila ang Falcons. So magandang mapuhunanan na kagad nila ito. And kung titingnan natin, disente din pala yung gitna dito ng Omega. Mabilis din ito mag-clear. Eh. Ayun, Sushi Cho, that's right. Ayun o, bilis. Sobrang bilis. So, mapipigilan nila din. Mga rotation, Cartesi. Mas patanagad. Orange buff start para dito sa ating Leo Mord mula kay Ryzen. At kailangan nila protektahan yung purple nila dito. tatambayan na kagad yung Purple Bro, no? So pwede tayong expect dito ng rumaragas ang Liquid sa early game. Kasi again, wala rin sila ng scaling na marksman. For sure. Especially with this Freya. Kaya din delikado. Obsidia. I'm not really sure kung kaya ng Obsidia ang isang Freya. Pero iba si Nets eh. Oo, si Netsky na yan eh. Si Netsky na yan eh. Si Netsky na yan. Parang kung may pagdududa ka pa sa pagpasok ng week 7 kay Netsky, parang isang tabi mo muna yung pagdududa na yon. Pero Persiva, nararamdaman din ng Smart Omega dito yung damage na magagaling sa early game from Team Liquid Philippines. And kung babalikan lang natin yung hero ni Netsky, dun sa draft lumabas na pang-apat na beses pa lang itong mapipick ngayong season, yung Obsidia, at ni isa, wala pang panalo yun. Up against the Terizla tapos Hilda, parang hindi ako masyadong kumpiyansa dito. Pero I guess pagdating ng late game, madaling ikite na yung isang Freya. So parang meron silang ways doon. Kailangan na lang nilang bantayan itong si Cartesi kung matatalonan si Netsky. Siyempre, meron ka dun sa Farsa din na problema later on. But apart from that, siguro yun yung nagbabangkon dito yung Omega. Grabe. Super cut naman. Grabe ka naman, Kuya Teddy. Ibang klase si Teddy dito, pre, ha? Para makasama doon sa Turtle, para makuha agad nila yung reverse early pa. control. Kasi iiwasan din talaga ng Liquid yung Omega Timers. Oo. Sulit na sulit to kasi expanding rivers din naman. Yung ating mapa, mabilis na pagong ang kukunin ni Cartesi. Pwede pa nga silang pumitas ng isa dito pero hindi na magtatangka si Persiva pa. Silip ulit, pabalik, Persiva, napapurify. Si Uy. Sanji doon, so medyo nag-aatim pa rin. Ang Smart Omega dito na pumilit ng laban. Ang problema lang 5 miyembro ng cavalry yung nakaabang agad. 5 ko agad, no? And ang ganda niyan kasi may expanding rivers. Yung talagang sulit na sulit. Ni Teddy, JP ay magpapakita. Wala pa naman siyang level 4 pero sumama na si Cartesi! At si Ryzen Gaga ng unang bibigyan. Nagtatalo na rin dito si James. Atras din si JP. Hindi aabot na ni Win. And first blood ay napunta kay Carl. Sa isang iglap lang, flicker, penalty zone, kasama pa yung ultimate ni Carl. Ganun kabilis na bura yung hero ni Ryzen. And the reason kung ba't ganun kabilis is sobrang sabay na ginawa ni Sanford as well as ni Cartesi yung pangyayari at hindi na nakapag-regen pa to si Ryzen. Alam din ni Carl na pwede na siyang umout doon. So, well done coming out from TLPH. Kailangan ng protektahan ng Omega yung jungle nila. Hindi pwedeng tuloy-tuloy na mabigyan itong si Ryzen. Grabe naman talaga yung mga pagpindot dito ni Kuya Teddy. Kita-kita natin sa Infinix Handcam brought to us by the GT Series, the official gaming phone of the MPL Philippines Season 17. At nakadagdag pa, no? Ang tindi rin pala gumalaw pag merong ang finger slips. Oo. Parang ang smooth Unang ng beses mga galawan mo. Parang ngayon ko lang ata makikita sa MPL Philippines. May sport ng finger sleeve. So, ayan. May mga nagtatanong din kasi sa community, no, kung pwede po ba or bawal. Ayan, Never pwede. naman po naging bawal. Oo, ang sagot pwede Pwede
magagamit si Kuya Teddy Cutie. And we can also expect na for Liquid, sila yung hahanap dito ng aksyon. No? Totoo yan. And kaya nga nakikita natin sa iba pang bahagi, sumisilip-silip din kagad si Carl. But just in case na lumalim itong si James, lumabas na naman yung River dahil 10 segundo ay tutubo na rin yung ikalawang pagong ng labang to. Malapit na magka-turtle at pwede rin tayo maka-expect na sasama ulit si Kuya Teddy. Ulo. At grabe rin yung pokes na nagagaling dito sa Liquid. Nakakaambahan agad pero mukhang hindi naman papayag ang Omega na wala silang ganti, na hindi sila basta-basta lalaban dito. Mukhang pinaparamdam din nila sa Liquid na kaya talaga nila makipagsabayan. Oh, 5 na yan ha. 5 na para sa Team Liquid. Kakasama lamang dito ni Netsky. Ngayon ay naman yung Pedal Earth Strike. Oh my G! At si Ryzen ang makakakuha nito. Ibitata si JP. Siya ay mabibigyan. Ryzen ngayon yung tumatakbo pero nagamit din ni Carl DC kanyang ultimate. Kaya lang may babalik na maliit na buhay. Andun na rin si Perks. Mabibigyan dito ng Team Liquid Philippines. Atras muna mga miyembro. Sanji! Pero hindi pa tapos si Ryzen. Nakakuha pa ng kill. Medyo nagiging magulo yung laban at parang hindi pa tapos. Pwede pang tumalon si James. Si Chef ang hinahabol dito at mukhang kakayanin ng Sport Omega makakuha ng maraming kills. Pero sa dinabi-dami na nangyayari, nandito ang Young Goat kasama si Kuya Teddy. Okay. Ang ganda na sana no para sa Omega. Laban na May ulit. laban po sila. Netsky. Naku po, pinag-aampas din. Itong si Netsky nakakuha na si Teddy ng isang kill. Si Mingyu naman ngayon ay bibidbalin din si JP pero sobrang kunat niya. Parang gulong ng truck yan, pre. Paano ka tatawid sa ilog? Paano ka tatawid sa tulay? Kung ang daming nakabang sa yung membro ng Cavalry, akala natin pumapalag doon ang Omega pero may maliliit na bagay Yun na nga. kung bakit nakakalamang ang Liquid ngayon. May Omega overplaying their hand dun sa team fight na yun. Umount na si Ryzen at sinubsumpa ng mga members ng Omega yung TLPH na punish tuloy sila. Nawalan sila ng purple tapos namatay pa si Nets. Ayun si Cortese, decision kagad. Nabigyan itong Pobius na ito. James is down. Pwede pa ata silang pumitas. Inaantay nila kung saan manggagaling itong si Ryzen. 3 miyembro ang naglalurk doon sa ibaba. Ryzen ngayon, tinitingnan lang kung ilang miyembro ang nasa bottom. Cortese, hahatakin yung mga Level orange. Grabe yung gap ng level, pre. 2. It took only a few mistakes mula dito sa Omega para mag-snowball yung TLPH ng ganito. Tinatry nilang habulin at i-punish pa tuloy-tuloy ito si Cartesi pero in the end, nawawalan sila ng river control, nawawalan sila ng orange side jungle control. Omega, kailangan nilang gumising sa ngayon kasi nawawalan na sila dito ng control sa mapa. TLPH are just slowly taking away everything from them. Ito yung usap-usapan sa atin no, sa talents room na kapag ka natalo kasi ang Liquid, ang hirap kalaban ng susunod. Ayun na, bawing-bawi ata sila si Perksiva. Kagad na bibigyan! Cortese, mega kill line. Nagsata nila si Kapitan Mingwin. Uy, flipper Pinuntahan pa! pa doon ni JP. Pero ready rin yung Hot of Bones para makuha ni Netsky ito. Ang Kaya lang this time, papasok Uy! na si Sanford. Nagtatalon na si James. Pero kaya niya mag-sustain yung damage mula din sa Team Liquid Philippines. Pero parang hindi ata. Kaya lang makakakuha pa si Ryzen ng isang kill. At ang magiging sakripisyo, walang iba kundi si James. Diretso kagad sa pagong at TL. 3 for 1 for sure lamang doon ang Liquid kasi makakakuha pa si Carl ng free turtle. Ang dami ng ginawa ni James Lam. Pinagtatalunan ng lahat ng mga members sa TLPH pero isa lang ang nakuha ng Omega because of the gap Wow. of the gold. At nung si Mingwin ay gumugo pa rin sa TLPH, Pwede pa. pinlikeran pa siya Grabe si Carl. ni JP. Wow. And now they will try to go for a play up top. Okay, tingnan natin na kaya lang nandun si Sanford eh. Andito na si Perksiva. Kaya lang hindi siya makakatakas kasi nagamit din yung penalty zone. Na-miss nila yung dati nilang kakampi. Inuhos nila lahat para lang mapatay si Perksiva. And as of now, nakikita natin dito na talagang dinodominate na to ng Cavalry. Para sa Omega, parang kailangan muna nilang kumalma dito. Skypiercer first or second item. Sabihin na natin para kay Netsky. Parang hindi to magiging enough. Parang hindi rin siya maganda pang farm na item. Unfortunately for Omega, kailangan nilang i-solve yung kanilang mga damage problems at sa ngayon, si James pa lang yung talaga nakakaangat para sa Omega. Nakikita din natin dito, samantalang sa Liquid sila parang kahit sino nang makita pwede nilang bigyan. Even JP, hindi na siya takot sumugod. Ayun o, pwede nursing na kagad mula dito kay Sanji! Ayun sinasabi natin, kahit sino nang umarap sa Omega ay pwedeng bigyan ng Team Liquid Philippines. 6,000 na ang kanilang kalamangan at lolobo pa ito dahil sa pagkakakuha nila ng Torres sa top lane. Unti-unting nase-secure ng Cavalry ang control at hindi pa sila tapos doon. Si Cap Mingwin ang tinatry nilang bigyan. Kung sasabog pa yung base turret dito,
dito, 8 minutes pa lang. Pero nandun na sila sa base turrets. Ganoon kataas ang lead. Ganoon katindi ang control ng Cavalry dito sa game na to. Ryzen na hindi siya nakahawak ng split type of hero dito. Hindi yan napili ng Omega. And they're banking on this Obsidia. Hindi pa sila makahanap ng kahit anong sipa din mula kay Perks. Ninanakawan yung kanilang jungle. If you look into this game, meron mga times talaga na specifically na yung Omega ay kaya pa talaga sanang makabawi dito sa Team Liquid Philippines. Pero nag-overextend sila at sobrang napanish siya ng TLPH. May Lord na nag-spawn na. Grabe si Sanji. Tapang talaga ni Sanji. O, ayan, namamatahin niya rin na may tao dyan. Kaya si James. Andun yung wings by wings mula kay Sanji. Spotted yung 4 na miyembro mula dito sa Omega at kita nila sa itaas. Itong si Netsky at pagkakataon na si Team Liquid Philippines na madiliin itong Lord na ito at makukuha na nga nila ng tuluyan. Team Liquid Philippines magpapalawak na naman ng nasasakop nilang lugar. Pre-Lord para sa kanila. Tapos yung heartbeat ni Kuya Carly parang normal na normal lang. Wala lang eh, oh. Just another day para sa The Young Goat. Kitang-kita natin, no pressure at all para sa Liquid. Samantalang Omega, sila talaga yung nape-pressure na ngayon. Tingnan nyo sa minimap, yung pwesto ni Sanji. For sure, pag may nag-react dito sa Omega, mabibigyan yan. Tingnan natin kasi nakikita natin sa Omega may mga attempt na sipa naman si Perxiva pero wala silang panapos wala silang instant kill na aasahan kahit masipa ni Perxiva at dahil doon ay nagkakaroon pa ng pagkakataon ng Team Liquid Philippines na ibawi yung kanilang kasamang nasipa Naging solusyon dito para sa Omega makapag-clear lang ng wave pero Okay ko. hinaharangan na sila ni Sanji and TLPH are not making any sort of mistake here. Kung papansinin, walang nag-overextend sa kanila. Si Perks, grabe. Ibang klase. One bar na lang natira, one combo pa lang mula kay Carl. Parang ganun na nga yata talaga ang call ng Liquid. Kung sino na lang Sanji, yung nasa harapan, bibigyan na. Wala ng Holy Blessing sa taas. Pero James, pumasok. Okay, susubukan natin ni James. Works! Sipa ay napasipa din! Tamang tawi ka niya na Sipa. Sanji mamamatay. Desky nakakuha ng kill na yun. Ngayon naman si James yung tumumba. Kaya lang si Kapitan Mingwin na pupuntahan dito ng mga miyembro ng Team Liquid Philippines. May Lord pa naman nakasama dito ang CL. Ready na ata silang tapusin! Kasi iniisa-isa ni rin nila ang bagong barangay at sila magwawagi sa Game 1! Rumaragas ang Liquid. Ang makikita natin ngayon